Kinuha ng lalaking pulubi ang kahon ng pagkain at tumayo at nagsimulang maglakad palayo. Naghintay si Jade hanggang ilang metro na ang naging layo ng pulubi bago siya nagsimulang maglakad at sundan ito. Ipagsasapalaran ko ang lahat kahit na maliit ang pagkakataon na makita ko ulit ang aking ina. Inay, 2 taon na. Nasaan ka? Sabi ni Jade habang hawak niya ang larawan ng kanyang pinakamamahal na ina na nawala noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. Inay, miss na kita. Sana bumalik ka. Hinihintay kita araw-araw. Pakiusap ni Jade habang hinahayaang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Napatingin tuloy siya sa puting pulseras na bigay ng nanay niya noong bata pa siya. Naalala ni Jade kung paano ang kanyang ina ay may parehong pulseras maliban sa ito ay itim. Dinala ng nanay ni Jade ang pulseras pagkatapos itong magpunta sa ibang bansa at simpleng souvenir lang iyon. Pero inalagaan ng mabuti ni Jade ang bracelet na ito. Hindi niya ito inaalis at lagi niyang sinisigurado na nasa kamay niya ito sa lahat ng oras. Kung tutuusin, ito na ang huling regalong natanggap niya mula sa kanyang ina bago siya nawala. Inay, alam ko balang araw, mahahanap mo rin ang daan pabalik sa amin. Babalik ka sa amin, alam ko. Sabi ni Jade na may ngiti sa labi habang hinahalikan ang bracelet sa kanyang pulso. Muli niyang tiningnan ang picture frame ng kanyang ina. Nay, papasok na ako sa school. At meron nga pala kaming quiz ngayon, Nay. Pangako ko sa iyo, makakakuha ko ng perfect score. Sabi ni Jade na may determinasyon, may ngiti sa labi, bago siya umalis para pumasok sa paaralan. Pagdating ni Jade sa paaralan, umupo siya sa kanyang upuan at walang iniisip na tinitingnan ng pulsera sa kanyang kamay. I wonder kung nasan ka. Wish me luck, Nay. Unconsciously, ay sinabi niya sa sarili. Okay, students, 5 minutes to go at magsisimula na tayo ng quiz. I wish you the best of luck. Sabi ng guro. Kinuha ni Jade ang kanyang panulat at nagsimula na ang pagsusulit. Nang matapos ang klase, napabuntong hininga si Jade habang inaayos niya ang mga gamit niya. Inilabas niya ang kanyang lunchbox at tiningnan ang pagkain na inahanda niya para sa kanyang sarili. Nay, miss ko na yung luto mo. Tingnan mo to. Sinubukan kong kopyahin kung paano mo ako lutuan ang aking pagkain. Ngunit hindi ito kasing sarap ng iyong luto. Iniisip ko kung kailan ka ulit makakapagluto para sa akin. Napabuntong hininga si Jade habang kinakain niya ang pagkain niya. Kawawa naman si Jade. Miss na niya talaga siguro yung mama niya. Palagi siyang nagsasalita tungkol sa kanyang ina. Naawa talaga ako sa kanya. Sabi ng isa sa mga kaklase ni Jade habang pinagmamasdan ng binata mula sa malayo. Oo nga, balita ko, nakatira siya ngayon sa tito niya. Sana balang araw, makita niya ulit yung nanay niya, no? Sabi ng isa pang kaklase. Nang matapos ang klase, umalis na si Jade sa paaralan at pumunta sa malapit na tindahan kung saan nagtitinda sila ng mga pagkain sa mga kahon. Tumingin si Jade sa kanyang relo at bumuntong hininga. Naku, wala na akong sapat na oras para magluto para kay tito. Wala akong choice kundi bumili. Sabi niya habang papalapit sa may-ari ng tindahan. Magandang hapon, iho. Ilang box? 2 po, sabi niya. Gusto pang bumili ni Jade, ngunit may sapat siyang pera para sa 2 lamang. Isa para sa kanya at isa para sa kanyang tiyuhin na malamang ay uuwi na naman ang lasing. Sige, maghintay ka dito sandali. Sabi ng may-ari ng tindahan habang naglalagay ng 2 maliliit na karton ng pagkain at inilagay sa loob ng plastic bago ibinigay kay Jade. Salamat, sabi ni Jade habang kinukuha ang plastic bag bago umalis para umuwi. Sa kanyang pag-uwi, dumaan si Jade sa isang maliit na puno
kung saan ay may nakita siyang pulubi na nakaupo sa ilalim nito. Nakahawak sa tiyan ang pulubi na para bang sumasakit ito. Napatingin si Jade sa plastic bag na hawak niya at napaisip, mas kailangan ito ng pulubi kaysa sa akin. Sabi niya bago lumapit sa pulubi. Hello po, bati ni Jade sa lalaking pulubi. Ayos ka lang ba kuya? Tanong ni Jade at tinignan siya ng pulubi bago umupo ng maayos. Oo iho, okay lang naman ako. Nagugutom ng konti pero okay naman. Sabi ng pulubi para i-assure si Jade, pero nagulat siya nang biglang inilahad ni Jade ang kanyang kamay para bigay siya ng isang maliit na styrofoam box. Ano to? Pagkain po. Nakita kong mukhang gutom ka kaya tanggapin mo na po. Nakangiting sabi ni Jade. Naku, hindi ko ito matatanggap iho. Mabilis na pagtanggi ng pulubi. Itong pagkain mo iho. Gutom ka na siguro, iuwi mo na. Sabi ng pulubi. Umiling si Jade at napaisip. Hindi ko siya makukumbinsi sa ganitong paraan. Kaya kahit hindi niya talaga gustong gawin, ay nagsinungaling siya. Wag na po kayong mahiya, kuya. Bumili po ako ng 2 box, kaya may isa pa po ako para sa sarili ko. Sige po, kunin niyo na po ito. Nagsinungaling si Jade dahil sa totoo lang ay para sa tiyuhin niya ang isa pang karton. Ang pulubi ay mukhang nagulat sa sandali, ngunit sa huli ay tinanggap din niya ang karton. Salamat iho, napakabait mong bata. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Sabi ng pulubi habang nakangiting tinanggap ang box. Habang inaabot ang karton, bahagyang tumiklop ang long sleeves ng pulubi at lumantad ang kamay nito. Nanlaki ang mata ni Jade habang nakatingin sa itim na pulseras. Kuya, saan mo nakuha yung pulseras? Tanong ni Jade habang nanginginig ang boses. Itinuro niya ang itim na bracelet na nakapalibot sa kamay ng pulubi. Ito? Ito ay isang maliit na regalo na ibinigay sa akin. Sa tingin ko, ang ganda talaga ng pulseras na to. Bakit? Gusto mo ba? Gusto mo bang ibigay ko sa'yo? Hindi ako madumi. Pinapangako ko. Madumi man yung itsura ko pero araw-araw ko naliligo sa palengke kung saan pinapayagan kaming maligo sa halagang 5 piso. Eto kunin mo. Nang tatanggalin na ng pulubi ang bracelet sa kanyang kamay, ay mabilis na sumabad si Jade. Kuya, itago niyo na po yan. Gusto ko lang pong magtanong. Talaga? Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Hindi po, salamat kuya. Sa tingin ko lang, ang ganda talaga ng bracelet mo. Yun lang. Nakangiting sabi ni Jade at hinimok nito ang pulubi nang umiti rin. Kung yan ang gusto mo, okay. Salamat sa pagkain, iho. Okay po. Pagkatapos ay inilagay ng pulubi ang kahon ng pagkain sa tabi niya nang hindi ito binubuksan kaya na-curious si Jade. Hindi ka ba kakain nito, kuya? Tanong ni Jade. Hindi naman ako ganun kagutom, iho. Gusto kong iuwi ito sa isang tao. Taya ko, gutom na siya. Magpapasalamat ako sa iyo sa ngalan niya. Sabi ng pulubi at tumango si Jade. Mabait ka kuya at welcome po. Natutuwa akong nakatulong ako. Kailangan ko na pong umalis kuya. Kailangan ko na pong makauwi. Sabi ni Jade habang nagpapaalam sa lalaking pulubi. Kinawayan siya ng pulubi at nginitian siya ni Jade bago siya umalis. Ngunit lingid sa kaalaman ng pulubi, hindi talaga lumayo si Jade. Lumiko siya sa isang eskinita at nagtago sa likod ng basurahan para tingnan ang pulubi. Hindi ito maaaring pagkakataon lamang. Baka kilala ng lalaking ito ang nanay ko. Sabi ni Jade sa sarili habang patuloy na binabantayan ng pulubi na hindi ginalaw ang kanyang pagkain. May posibilidad na nagkataon na ang lahat at nagdedelusyon si Jade. Ngunit hindi kayang ipagsapala ni Jade ang posibilidad kung saan niya muling makikita ang kanyang ina. Ilang minutong naghintay si Jade. Nanatili siya sa likod ng basurahan habang pinagmamasdan ang pulubi. Hanggang sa huli
Kinuha ng lalaking pulubi ang kahon ng pagkain at tumayo at nagsimulang maglakad palayo. Naghintay si Jade hanggang ilang metro na ang naging layo ng pulubi bago siya nagsimulang maglakad at sundan ito. Ipagsasapalaran ko ang lahat kahit na maliit ang pagkakataon na makita ko ulit ang aking ina. Sabi ni Jade sa sarili habang patuloy na sinusundan ang pulubi hanggang sa makarating sila sa isang abandonadong eskinita. Nakita ni Jade ang pulubi na lumingon sa kanto at sinundan siya ni Jade. Saan ka ba pupunta? Napaisip si Jade sa sarili. Pinagmasdan niya tuloy ang pulubi na lumuhod sa harap ng isang tao na may suot na balabal. Sino yan? Napaisip si Jade habang pinagmamasdan ang nakabalabal at ang lalaking pulubi. Lumuhod ang lalaking pulubi at inilabas ang kahon ng pagkain na ibinigay sa kanya kanina ni Jade. Nang, ito ay para sa iyo. Isang mabait na binata ang nagbigay nito sa akin kanina. Alam mo ba, naalala ko ikaw sa kanya. Magkamukha talaga kayo. Sabi ng pulubi sa taong nakasuot ng balabal. Pagkatapos, ay tinanggal ng taong nakasuot ng balabal ang kanyang hood at nanlaki ang mga mata ni Jade na makita ang mukha ng kanyang ina. Naroon, nakaupo sa lupa, ang kanyang ina na matagal nang nawawala. Hindi na napigilan ni Jade ang sarili at agad siyang tumakbo. Inay! Ha? Nagulat ang matandang babae nang may lumapit sa kanya na binata at lumuhod sa kanyang harapan. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Inay, sa wakas nahanap na rin kita. Sabi ni Jade habang umiiyak ng malakas. Maging ang lalaking pulubi ay nagulat sa biglang pagsabog ni Jade. Sino ka? Tanong ng matandang babae at tumingala si Jade na patuloy pa rin ang pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata. Inay, hindi mo ba ako natatandaan? Anak mo ako, si Jade. Nakiusap si Jade sa bawat Diyos na mali ang kanyang narinig, ngunit paumanhin binata. Ngunit hindi kita kilala. Naramdaman ni Jade na mas lalong tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi, ito ay mali, Inay. Pakiusap, subukan mong tandaan. Hindi mo ako pwedeng makalimutan. Sa puntong ito, desperado na si Jade. Siya ay naging desperado, kaya't nagpasya siyang hawakan ang balikat ng matandang babae at madiin na yumugyog ito. Inay, pakiusap. Tama na yan, iho, sabi ng lalaking pulubi habang hinihila si Jade palayo sa matandang babae. Huminahan ka sandali, mag-usap tayo. Sabi niya, at saka hinila si Jade palayo at pinatayo sa may sulok. Si Inay, hindi ako maalala ni Inay. Sabi ni Jade. Nanlalaki ang mga mata at nakanganga ang bibig. Hindi siya makapaniwala. Ngunit pagkatapos, may bigla siyang naalala. Agad niyang ipinasok ang mga kamay sa loob ng kanyang bulsa at may dinukot. Pagkatapos ay nilapitan niya ang matandang babae at halos itinulak ang isang larawan sa mukha nito. Nay, tingnan mo to. Tingnan mo yung larawang ito. Nakikita mo, di ba? Ito ako. At ito ay ikaw. Kinuha natin ang larawang ito nung bumisita tayo sa bukid ni Lolo. Inay, pakiusap. Hindi mo ako pwedeng kalimutan. Desperado na sabi ni Jade. Ngunit ang tanging natanggap niya ay naguguluhang ekspresyon mula sa kanyang ina. Pasensya na, iho. Wala talaga akong maalala. Umatras si Jade at minasahe ang noo. Hindi ito maaaring mangyari. Sabi niya habang mahigpit ang hawak sa sarili. Iho, anak ka ba talaga ni Manang Lisa? Sabi ng lalaking pulubi habang papalapit sa binata. Oo, yung pulseras mo sa iyong kamay. Galing yan kay Inay Lisa, di ba? Tingnan mo itong pulsera sa kamay ko.
Binili ni Inay itong 2 pulseras niyan para sa akin at para sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng lalaking pulubi habang nakatingin sa pulseras sa kanyang kamay. Ang bracelet na ito ay galing kay Manang Lisa. Manang Lisa, ito talaga ang iyong anak. Hindi mo ba talaga siya naaalala? Sabi ng pulubi sa matandang babae, ngunit umiling lamang si Manang Lisa. Pasensya na. Lumuhod si Jade habang nakatingala sa langit. Matapos ang napakahabang panahon ng pagkawala ng aking ina, sa wakas ay natagpuan ko na siya. Ngunit hindi man lamang niya ako maalala. Ang tadhana ay napakalupit. Bulong ni Jade sa sarili habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Sandaling nag-isip ang lalaking pulubi bago siya tuluyang nagpasya na gumawa ng isang bagay. Isang bagay na maaaring makatulong sa sitwasyon sa pagitan ng matandang babae na nawala ng alaala at ng binata na labis na nangungulila sa kanyang pinakamamahal na ina. Iminumungkahi ko na pumunta tayo sa ospital, iho. Tawagan mo ang iyong iba pang mga kamag-anak. Walang-wala si Jade na maisip at wala rin siyang pagpipilian, kaya tumango na lamang siya at ginawa ang sinabi ng pulubi. Nakipag-ugnayan siya sa iba pa nilang mga kamag-anak at hindi nagtagal, ang iba pa niyang mga kamag-anak ay tumakbo sa ospital kung saan sila kasalukuyang naroroon. At gaya ng kinatatakutan ni Jade, lumabas ang katotohanan na nawalan pala ng memorya ang kanyang ina. Isang araw, habang nasa simbahan ako, nakita ko ang nanay mo sa tabi ng kalsada nang hihingi siya ng pera sa mga tao. Kaya inisip kong pulubi din siya katulad ko. Hindi ko inaasahan na may pamilya siya. Paumanhin, hindi ko sinubukang dalhin siya sa estasyon ng pulisya. Sabi ng lalaking pulubi. Okay lang kuya, hindi mo naman alam. Kahit sobrang sakit ng sitwasyon kay Jade, sumabog sa kaligayahan ng kanyang puso na biglang hawakan ng kanyang ina ang kanyang braso nang lalabas na sana siya sa silid ng ospital. Iho, hindi ko na maalala kung sino ka pero sa kaibuturan ng aking puso, parang nakikilala kita. Matagal na akong walang-wala, pero parang nawala ang pag-aalala ko nang sabihin mong anak kita. Pasensya na at hindi kita naalala pero pangako, susubukan ko. Kaya huwag ka nang umiyak. Nakangiting sabi ng matandang babae kay Jade at hindi napigilan ni Jade ang umiyak. Nakauwi na ako, anak ko. Makalipas ang ilang buwan, pumasok si Jade sa kanyang bahay na may matingkad ng ngiti sa kanyang mukha. Inay, nakakuha ako ng perfect score sa science quiz namin. Sigaw niya sa kanyang inay na nasa kusina. Ipinagmamalaki kita, aking anak. Halika, kain na tayo. Sabi ng nanay ni Jade, sabay hila sa upuan para maupuan ni Jade. Hanggang ngayon, ay wala pa ring maalala ang nanay ni Jade, pero kontento na at masaya na si Jade. Para sa kanya, sapat na bumalik na ang kanyang ina at mahal pa rin siya tulad ng dati kahit hindi na siya nito naaalala. Isang araw, babalik ang alaala ng nanay ni Jade. Pero sa ngayon, kontento na si Jade sa kung anong meron siya.